Sa isang maliit na barangay ay may nakatirang binatilyong nagngangalang Marco. Lumaki siya sa hirap kasama ang kanyang ina na isang labandera. Araw-araw ay pumapasok siya sa paaralan na kupas ang uniform at may sirang sapatos. Madalas din siyang walang baon kaya tahimik lamang siyang nakaupo habang kumakain ang kanyang mga kaklase. Dahil dito, palagi siyang tinutukso. Ang baho naman ng bag mo. Hindi ka na lang kaya tumigil sa pag-aaral? Tama na! Masakit man para kay Marco, pinipili niyang manahimik. Hindi sukatan ng pagkatao ang kahirapan. Sa kabila ng lahat, nagsikap siya ng mabuti. Ginagawa ko po ng mabuti ang mga trabaho ko, inay. Mahal ko po ang pagpipinta. Isang araw, nagkaroon ng poster making contest sa kanilang paaralan. Maraming ang estudyante ang sumali. Nandito na ako para sa timpalak pagpipinta. Sana manalo ako. Kahit luma ang gamit ko, gagalingan ko. Tignan natin ang magagawa ko dito. Sa bawat guhit, umaasa ako. Napakagandang obra. Siguradong panalo ito. I am pleased to announce that the winner is Marco. Oh my gosh, yes, he did it. Marco won. Talaga ba? Wow! Ang galing mo, Marco. Binabati kita. Salamat po. Marco? Marco won? I can't believe it! That's ridiculous. I had a much better painting. How did that happen? He can't even hold a brush right. Tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa pera o damit. Nakikita ito sa sipag, talento at kabutihan ng puso. Mula noon, unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao kay Marco. Mas lalo pa siyang nagsumikap hanggang sa makakuha siya ng scholarship at nakapagtapos ng pag-aaral. Pagkalipas ng maraming taon, Sa wakas, magkakasama na tayo sa pagbuo ng ating kinabukasan. Natapos rin ang pangarap ko. Sana marami pa akong matulungan. ang galing mo, Kuya Architect! Salamat sa pagtulong sa amin! Hindi hadlang ang kahirapan para maabot ang pangarap. Ang tunay na laban ay nasa paniniwala mo sa sarili mo.